dinideliver ng Emirates, yan ang problema. Kasi ang sabi nila, hindi daw kasalanan namin, hindi rin kasalanan nila. Kasi yung dahil yan sa gulo ng Iran. Nakansela ang biyahe ng Overseas Filipino Worker o OFW na si Javier Lugatiman kasama ang kanyang asawa na papunta sa bansang Seychelles sa Africa. Bagaman hindi kasama sa gulo ang kanilang destinasyon, naapektuhan pa rin sila ng flight cancellations dahil daraan ang kanilang eroplano sa paliparan ng Dubai sa United Arab Emirates. Sabado pa dapat ang flight nila at dahil sa Zamboanga pa sila nakatira, nag-book na lang sila ng hotel habang naghihintay ng susunod na available flight. Sa kabila ng tensyon sa Middle East, sinabi ni Lugatiman na gusto pa rin nilang tumuloy sa Africa dahil hindi naman sila apektado ng gulo. Yung may tulong, government natin, kahit ma-divert ang flight namin, hindi kami dadaan ng Dubai kasi may paraan pa siguro kung dadaan ng Singapore o limbawa Thailand or saan, yung matuloy lang ang flight namin punta sa destinasyon namin. Batay sa datos ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, simula nitong weekend, 42 flights na papunta o galing sa Middle East ang nakansela, habang 3 namang flights ang diverted. Pinakaapektado nito ang mga biyahe sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa pagtaya ng CAAP, umaabot na sa mahigit kumulang 9,000 ang mga pasaherong stranded. As we all know, may mga bansa sa Middle East na nag-close ng kanilang mga airspace dahil dun sa tensyon na nangyayari. So dahil doon, may mga flights tayong affected na papunta at pabalik dito sa Manila. Ayon sa CAAP, dapat mayroong koordinasyon sa pagitan ng mga airline company at mga pasahero upang maiwasan na ma-stranded sa mga paliparan. Ngunit dahil sa tensyon, maaari naman anilang makipag-ugnayan ng pasahero sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. So yung mga affected na passengers, all they have to do is coordinate dun sa mga airlines nila, sabihin nila yung concern nila, sabihin nila yung mga details ng flights nila. And then from there, malalaman nila kung paano ba sila makakapag-rebook. And then alam ko sa mga OFWs naman natin, meron din directives na yung national government para tulungan sila. So maybe they need to coordinate directly dun sa mga agencies. Pero dun naman sa mga stranded, sa mga CAAP-operated airports, kung nandun na sila dahil na-miss nila yung information regarding dun sa flight status nila, pwede naman din silang lumapit dun sa mga CAAP personnel natin para matulungan sila. Sa kabila ng mga kanseladong flights, normal pa rin ang operasyon dito sa NAIA at paisa-isa lang ang mga nasa stranded na pasahero dahil sa tensyon sa Middle East. Pinapayuhan ng mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa mga kaukulang airline companies para sa status ng kanilang biyahe. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.